Welcome to the Narrow Gate Ministry, an online ministry that aims to reach people for Christ through faithfully preaching and spreading the Word of God. Because narrow is the gate, and constricted is the road that leads to life, and there are few who find it. Magandang gabi po, Pastor Ramil. Magandang gabi, Pastor Derek. Tayo po ay dito na sa part 5 ng New Apostolic Reformation. Series. Yung series po natin. Ngayon po ay, ano po, Pastor Ramil, para matungkol po sa ECB, yung School of Church Builders. Okay, so ang kanilang training arm nitong si Pastor Botian, allegedly ay apostol, ayon sa kanya, ay ang tawag ay School of Church Builders. Ngayon, doon pa lang sa pangalan ay makikita natin na mali agad. Dahil hindi ang tao o hindi ang apostol ang nagbibuild ng church. Hindi pastor. Walang tao na pwedeng tawagin church builder. Tama po. Kaya nga ang kalakaran, ang lagi nating tawag sa mga pumupunta sa pagmimisyon upang mangaral ng Ebanghelyo ay church planter lang. Sa buong evangelicalism, walang tinatawag na church builder, kundi church planter. Pero talagang kapuna-puna na mismong yung pangalan nitong school, nitong si Pastor Wilbert Butchal o Apostle Wilbert Butchal, ang pangalan ay School of Church Builders. Ngayon, bakit hindi pwedeng ang isang tao, apostol man siya, ay hindi siya pwedeng maging church builder? Ano ang sinasabi sa Matthew chapter 16, verse 18? Pakibasa. Sabi po dito sa Matthew, chapter 16, verse 18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Okay. Sino daw ang magtatayo ng iglesia? Si Jesus Christ po. Si Jesus Christ. Sa madaling salita, walang sino man ang pwedeng magtayo ng iglesia o ng church. Spiritually speaking, no? Hindi ito yung building, kung hindi ito yung grupo ng mga mananampalataya na nagsasama-sama upang ipahayag ang kanilang pananampalataya sa Panginoon Kristo. Yun ang iglesia. Ito yung mga tao mismo. So, walang maaaring o sino mang taong maaaring magtayo ng iglesia o gumawa ng iglesia, malibang ang Panginoong Kristo mismo lamang. Kaya nga, yung pangalan pa lamang na School of Church Builders ay isa ng misnomer na yon. Hindi pwedeng ipangalan yon. Kung matino yung magpapangalan. Kung matino. At kung biblical. At talagang nag-aral ng salita ng Diyos at tapat doon sa sinasabi ng kasulatan. At hindi iniiba ang kahulugan ng kasulatan. So doon pa lamang, makikita nating maling-mali na agad ang pagpapangalan nila sa kanilang training school. Dahilan nga, sila ay false prophets, false apostles. So ito pala po, Pastor, kasama ito doon sa kanilang advocacy, yung pagtatayo ng mga churches. Ano pong nito? Purpose talaga nila nito sa inyo pong pananaw, pagkakawa? Sa aking pananaw, ay yung mga yan ay power tripper, power grabber, dahil ang pinupuntahan naman nila ay namang mga iglesia na eh. Buo na. Hindi na nagtatayo talaga. Hindi na magtatayo talaga. Hindi sila church builder actually. Bakit? Ang pinupuntahan nila ay mga nakatayo ng iglesia. May grupo na, sumasamba na, may building na, at may mga leaders na,
at may pastor na. So ang ginagawa nila, papasukin nila itong mga churches na ito na, by the way, ang pinapasok nila ay yung mga mahihina lang, no? Ang pundasyon sa katuruan, sa doktrina. Ito yung mga Pentecostal karamihan na churches, mga evangelicals na walang statement of faith. Ito lamang ang kanilang napapasok dahil hindi nila mapapasok yung mga simbahan o iglesia na mayroong pinaninindigang saligan ng pananampalataya. Kasi kung mayroong saligan ng pananampalataya sa iglesia, doon nila ibabase yung kanilang katuruan. Hindi sa kung sino-sino lamang. O kung may dumating na magtuturo, ay mayroon silang pamantayan kung ang naririnig nila ba ay ayon sa kanilang pinaniniwala ang pundasyon ng pananampalataya. Sukatan, ika nga. Kaya nga, ang nangyayari ay church destroyer. Hindi siya church builder. Hindi builder. Kasi binawasak nila ang iglesia. At pagka meron na silang napapaniwala doon sa kanilang doktrina ng pagiging apostol, bumalik na ang mga apostol ngayon, at sila na yung may karapatan lamang na humawak ng iglesia at manguna sa isang katawan ni Kristo o yung kalipunan ng mananampalataya, pag napapaniwala na nila, ay sila na ngayon ang magsisilbing tagapanguna, tagapagturo, at advisor ng iglesia ngayon. At yung iglesia ngayon ay magiging na nila yun na parang spiritual base ayon na sa kanilang katuruan, no? Na mayroon na silang mga bases sa iba't ibang lugar. At si Butchal na ang pinaka-senior apostle. Aba, talagang matindi pala ito. Kaya nga ayon sa aking narinig ay nagmamalaki daw ito na mayroon daw siyang 1,500 churches na itinayo. Pero hindi ni sila ang nagtayo, kundi itinayo ng iba, kanilang ginrab yung power noong nagtayo. At kung ang sino man ay hindi maniniwala sa kanila, ay malaya kayong umalis. Kayo ang umalis. Hindi kami. Dahil hindi kayo naniniwala sa aking authority. Naalala ko, Pastor, yung hermit crab. Di ba po naghahanap siya ng bahay na mismo. Ganito itong mga ito pala, ginagawa nila. Kumbaga, hindi sila nagagawa ng sariling bahay. Ganito pala ang ginagawa nila. So, di ba po may tawag sa atin sa evangelical yung papioneering ka? Yun ang magtatayo ka talaga ng church. Magtatayo ka ng ministry. Na magpapioneering ka talaga, ikaw magpapag-study, magpapasimula ka ng gawain. Ito mga to, baliktad sila. Maghahanap sila nung may meron nang nag-umpisa. Meron nang nagpa-Bible study, meron ng pastor, meron ng grupo, at meron ng tithes and offerings. Kasi kung walang tithes and offerings, hindi yan darating. Wala silang mapapala. Lalo na yung mga iglesia na may lote na sarili, ay talagang interested yung mga yan. Kasi pag nakuha nila yung iglesia, ay di may lupa na sila. Pwede na nilang i-donate sa kanilang sariling foundation. Yung SCB, yan ang donate nila. Babaguhin nila yung pangalan ng church, umalis na yung mga dating miyembro, kung nakatitulo doon sa former church, yung pinag-umpisahan na church, nakatitulo yun, pangalan. So gagawin nila, babaguhin nila pangalan ng church, and then syempre may power na sila bilang leaders na magkaroon ng resolution na baguhin na rin yung pangalan doon sa titulo. Yun ang magiging suma total sa huli. Tapos pag nabago na nilang pangalan doon sa titulo, noong dating titulo ng church, papalitan, maaaring sa iba-ibang paraan. Pwede iyan na donation nga, no? Sa likod, o maaaring iyan ay ipabago nila, no? Ipa-allocate nila na binabago na nila ang pangalan doon sa titulo. O ibabayaran nila yung transfer tax, no, sa bagong pangalan. O ibebenta nila puno sa bagong pangalan ng church para lang malipat legally. Pagkatapos kanila na, at kung sila talagang ganid, dahil nakapangalan na sa kanila, pwede na nga nila talagang ibenta or i-donate sa sarili din nilang organisasyon para pakinabangan. So ngayon, wala na ngayong legal na karapatan yung mga dating nila. Dahil napaalis na nga nila tapos ngayon, iba na rin ang pangalan. So iiyak-iyak ngayon itong mga nagtayo nung building.
at nag-church planting doon sa area. Kung sino yung mga nag-church planting pala, eh, di silang pawawala. Sila ang mawawala. Kaya sila ay hindi church builders. Sila ay church grabbers, church destroyer. At iyon ang katotohanan. Hindi sila totoong apostol. Sila ay mga huwad na apostol. Dahil ang mga tunay na apostol, hindi yan pumupunta sa may nakatayo na. Nagtatayo talaga Sila Apostol Pablo, hindi yan tayo sa mga lugar na mayroon ng mananampalataya. Hindi sila pumunta para agawin ang tupa ng iba. Mga ito sheep stealer eh. Sheep ng iba, paalisin yung pastol, kukunin nila. At ang sabi nga nila, yung hindi daw sumusunod sa kanila, yun lang ang sheep lang nila, yung susunod sa kanila. At yung hindi sumusunod, umalis kayo. Ang problema, kanila na rin yung building, kanila na rin yung lote, at kanila na rin yung leadership. At ngayon, makukuhaan na ni Butchan ng tithes of the tithes. Kasi siya ang kanyang pagkasiserdote ay pagkasiserdote ni Melchizedek. May turo din siya gano'n. Opo. Melchizedek priesthood ang mga apostol. Pwedeng ibigay ng direkta sa apostol yung pera. Pwedeng through GCash, pwedeng bank account, pwedeng PayPal, di ba? O pwedeng kay Maya. O di sigana si apostol. Di ba? Pwede na siyang magturo ng prosperity kasi prosperous na siya. Grabe yung kanyang panglililang ng ganitong doktrina. Sabi ni Apostol Pablo, ang mga bulaang propeta ay nagkukunwaring maamong tupa, no? Nagkukunwaring tunay, no? Pero sa totoo, sila ay nagbabalat kayo. Siya ay mga lobo na nag-aanyong tupa. Diba? May damit na tupa. Gaya din naman ng mga alagad ni Taning na nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Ito mga diablo, ganun din. Same lang with the false apostle. Magpapanggap sila ng mabait, magpapanggap sila ng magandang intensyon, magpapakita sila ng kabutihan, magtatanim-tanim sila ng magbibigay, ng konting tulong. Ba? Pagkatapos, pag nakuha na nila ang puso at damdamin at yung sympathy noong mga miyembro, ay magtuturo na sila ng bulaang pangangaral, ng bulaang katuruan. O huwad na doktrina. Walang puso ito sa kaluluwa ng mga tao. Walang puso sa kaluluwa. Kaya nga may katuruan sila na binago nila yung talinghaga ng nawawalang tupa. Sinabi ng Panginoon, di ba, ang mabuting pastol ay iiwanan niya yung 99, hahanapin yung isang nawawalang tupa. Sa kanila, ibang version. Ang sabi nila ay, kung may nawalang tupa, ay huwag iwanan ang 99, huwag nang hanapin pa yung nawawala. Kasi kung yan daw nawawala na yun, ay magiging dahilan pa para mabulabog itong 99, umaligaw dahil iwan na, ay pabayaan na yun. Dahil hindi naman mahalaga yung isang yun. Ang mahalaga itong mas marami. Yun ang kanilang katwiran. Kaya yun ay katwiran nila dahil na binubulabog nila ang church. Therefore, yung mga aalis, hayaan na sila. Para lang yung nawalang tupan, hayaan ang nawawala. Parang defense mechanism po nila yan doon sa mga umalis. Okay, tingnan muli natin yung part 5 natin, muli natin papanoorin yung mga katuruan nitong si Wilbert Butchan na di umano ay siya ang nakadeposito sa kanya ang biyaya ng Diyos at hindi daw pwedeng maka-access. Part 5 po ito. So ito po yung ating part 5 ng ating New Apostolic Reformation series. So panoorin po natin yung una na ating tatalakayin. Po-comment ngayong gabi. Si Pablo ang nagsasalita rito, kausap niya Ephesian believers, yung grasya ng Diyos na para sa inyo, unang diniposito ng Diyos sa akin. The grace of God, what is the grace of God? It is God's power and ability working in you so that you'll become the person that God wants you to be. It's the power of God working in you so that you will do what God wants you to do. That grace, okay,
if I am your pastor, you are my congregation, that grace has been deposited by God to me, but that grace is not for me, it's for you. It's for you. So you need to access that grace na binigyan ng Diyos sa inyo that has been deposited in me. Now, how are you going to access that grace? You can only access that grace accurately if you know how to honor your pastor. We need, si Pablo ang nagsasalita rito, kausap niya Ephesian believers, yung grasya ng Diyos na para sa inyo, unang diniposito ng Diyos sa akin. The grace of God, what is the grace of God? It is God's power and ability working in you so that you'll become the person that God wants you to be. It's the power of God working in you so that you will do what God wants you to do. That grace, okay, if I am your pastor, you are my congregation, that grace has been deposited by God to me, but that grace is not for me, it's for you. It's for you. Okay, so tingnan natin yung definition niya ng grace. Ang grace sa kanya ay power to do what God intends you to do. Power that is given. Kaya lang itong grace na ito, ang sabi niya, di umano ay nakadeposito sa kanya. So hindi makukuha ito direkta ng mananampalataya. Para pala po siyang bangko. Oo, bangko siya. So siya yung, hindi naman deposito ang ginamit, kundi given, no? Pero sa kanya, ang kanya nang ginamit na word, deposit. So it is first deposited to me by God, the grace. And then, how can you access that grace? If you honor your pastor. Meaning, if you don't honor him as apostle, kasi ang kanya pinatutungkulan dyan ay siya. If you don't honor him, you cannot access the grace of God. So, iniiba niya na rin yung definition ng grace ng Diyos. So, ang definition ng grace is God's, yung ating pamilyar sa atin na definition ng grace sa lahat ng evangelical acrostic, God's riches at Christ's expense. Kayamanan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo para sa atin. So ito ay yung kaligtasan, ito ay yung buhay na walang hanggan, kapatawaran, pag-ampon, pagpapaging banal, pagpapawalang sala, pagbibigay ng banal na Espiritu, pananahan ng banal na Espiritu, at pagpapaging banal, at yung pagdiwalhati. Ito ang grace. Ito ang grace, hindi yung power. There's no such definition in the Bible that God's grace is power. Grace na siya, paano naging power? Baliktad na, hindi mo siya pwedeng ibahin ang definition. Ang grace ay biyaya na walang bayad. At yung mga biyayang ito ay hindi kapangyarihan. Wala tayong kapangyarihan, kapatid. Walang kapangyarihan ang Kristiyano. At hindi binibigyan ng Diyos ang Kristiyano ng kapangyarihan. Supernatural power. Hindi, kahit kailanman. Ito ay teaching. Alam mo, nakikita ko, ang teaching na yan na may kapangyarihan ang tao ay yung tinatawag nating Little God's Doctrine. Na ayon sa Little God's Doctrine, na ito rin ang pinaguhugutan, no? Yung New Apostolic Reformation. May power nga ang mga tao, mga Kristiyano, lalo tigit, dahil ang likhain daw di umano ng Diyos, si Adan, originally, ay binigyan din si Adan ng kapangyarihan ng Diyos. Nung magkasala, ng kapangyarihan na iyon ng Diyos na nakay Adan, ay napapunta sa Diablo, naagaw ng Diablo yung kapangyarihan. Parang dominion, pastor. No? Yes. Dominion ni Adan. Dominion. Kaya nga, para iyong makuha uli ang kapangyarihan, ay talunin mo yung territorial spirit. Na yun ang doktrina nila. Na bawat daw bases o bawat lugar, ay meron daw namumuno na demonyo doon. Na yun daw kailangan talunin ni Butchan. Makikipagbuno siya para matalo yung demonyo yun. Kaya ba niyang makipagbuno? Yes, yun nga ang problema. Dihado siya. Demonyo pa ang kanyang kalaban. So, wala talaga siyang panama. No? Kaya nga dito natin makikita yung napakalaking pagbaluktot, no? Yung talagang intentional na binabago ang kahulugan ng mga salita. Na sa halip na yung pangkaraniwang kahulugan ng Kristyanismo, ang kanilang gawing pakahulugan ay
ginagawa ng iba. New Katulad word. ng grace. New word po, Pastor eh. Yung kanina. Kaya nga may new word. New move. Ganun na nga. Yan. Kaya nga ang grace, ang ano ni Pedro, no, ay sa grace of God ay mga spiritual gifts. Yun ang kanyang spiritual pananaw. gifts. The manifold grace of God is evident in the variety of spiritual gifts. Yan. Ang grace para kay Peter ay the free gift of God's blessings. Sa kay Pablo rin sa Romans 12:6, no? Sabi niya, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. So God's grace is the free gift of God's blessings. It's not power. In the Bible, you cannot find a single verse that says or teaches that God's grace is the power, but to do or to accomplish something. No, it is a free gift of God. Particularly the gift of salvation, the grace of salvation. Okay, ano pa yung isa nating yung tungkol naman sa prosperity. Tingnan natin yung kanyang turo. Karaniwan sa mga NAR o New Apostolic Reformation adherents ay naniniwala rin sila sa prosperity gospel. Ano ang prosperity gospel? Ang prosperity gospel ang katuruan na di umano pag ang isang tao ay naligtas, ay siya'y payayamanin din ng Diyos. Ayon sa prosperity gospel teaching, sa 1 Peter 2:24, hindi lang si Jesus namatay para ang Kristiyano ay bigyan ng masaganang spiritual na buhay, kundi bibigyan din siya automatically ng masaganang material na pamumuhay. So, hindi lang spiritual but also material blessing. At siya'y payayamanin ng Diyos. So, tingnan natin yung kanyang katuruan tungkol sa pagpapala daw di umano ng Diyos. Ability to it. Parang yun ay napahapyawan na po natin ang nakaraan. Oo, napahapyawan na rin natin. Okay, ito ang gamit nila, 1 Peter 2:24 para. The seed for your success has been already created, built in you. Amen? Kaya lang tulad ng isang bini, that seed needs to be planted on a good soil, watered in a right environment. Okay, pakiulit yan. Pakiulit. May commercial na. Ay, ba't nawala? Hindi, kunin mo ulit doon sa pinagmula. Yan. Okay? Remember Deuteronomy 8:18? Yan. Remember, it is God who gives you what? The ability to what? Create wealth. So if God promised abundance and prosperity, hindi ito darating dahil merong Shopee o merong Lazada na personally nag-deliver sa iyo. It's already within you. When you were born on earth, the seed for greatness, the seed for your success has been already created, built in you. Amen? Kaya lang tulad ng isang binhi, that seed needs to be planted on a good soil, watered in a right environment. Ang Deuteronomy 18:18, no, ay kanyang i-apply iyon sa Christianity. By the way, wala pang Christians during the time na isinulat ang Deuteronomy, no? It is not for Christians. It is God's promise to the nation of Israel na talagang under the promise of God's blessing through obedience, and yung God's curse naman sa disobedience, ay talagang ito'y pangako ng Diyos sa Israel. Pag ang Israel ay sumunod sa Diyos, pag ang Israel ay naging tapat, hindi sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sila ay namuhay ng ayon sa kautusan ng Diyos, ay talagang sila'y pagpapalain.
Pero this promise is not intended for believers today. Hindi mo pala siya applicable sa atin. Hindi, kasi nga Deuteronomy yun eh, wala pa tayo nung panahon yun. Ito'y pangako din sa mga priest, no? Sa mga priest, no? At sa mga sa mga lingkod sa templo. At generally ay para lang sa mga Israelita. So hindi sila pwedeng yayaman kung hindi sila susunod sa Diyos. So i-promise sa kanila. Pero ngayon, kahit sumunod ka sa Panginoon, hindi para sa atin. Kaya nga kahit nga ngayon, sumunod ka na, nagpastor ka na, binigay mo na ang buhay mo, gaya nila Apostol Pedro, Apostol Juan, iniwan nga nilang kanilang kayamanan, hindi sila yumaman. Instead, sa halip nga, tinakwil nga nila ang kayamanan. Tapos sasabihin niya, ito daw pangako ng Diyos na ito, yung ability daw, no, is given to you to produce wealth. No? As a nation, hindi tao. Wala naman taong napuproduce ng wealth na hindi ng kanyang sarili lang. No? Ito'y nakadepende sa sitwasyon ng bansa. Kung ang isang bansa, tulad ng North Korea, ay talagang may oppression at talagang communist country, hindi kaya yaman doon. Isko-kumpiskahin ng gobyerno ang iyong Kayamanan. It depends doon sa kalagayan ng isang bansa, kung conducive pa ang bansang iyan sa pagyaman, para sa pagyaman ng mga citizens. At pangako rin talaga ng Diyos sa mga Israelita na sila'y pagpapalain kung sila'y susunod. Pero nabigo ang Israel. Kaya nga nung panahon na yon ay sila'y ipinaubaya ng Diyos, no? Pagkatapos ng Deuteronomy, nagkaroon ng judges, no? Nagkaroon doon sa panahon ng judges, nagkaroon sila ng cycle of sin, repentance, no? Sila'y ipinapasakop ng Diyos sa iba't ibang tribo ng mga kalaban, no? At sila ay walang hari during the time of the judges, kaya sila humingi ng hari. During the time din ni Saul, nung humili ang Israel ng hari, hindi rin sila naging totally prosperous. Kasi naging masuwayin din si Saul. Sila ginera ng mga Philistines until such time na si Saul mismo ay pinatay. Pati ang kanya anak si Jonathan. Maging si David, no? Nung panahon ni David, hindi naman nagkaroon talaga ng total, yung tinatawag natin, hindi nag-produce ng wealth ang Israel during that time. Kasi si David din ay nakagawa ng maraming pagkakasala sa Diyos. Nung panahon ni Solomon, bagamat yumaman ng Israel, pero doon nagkaroon ng United Kingdom talaga ang Israel at talagang yumaman sila ng higit sa ibang bansa. Pero nagpalter din yon dahil Solomon ay nagkasala rin. Kaya sila ay nahati, naging dalawang bansa, yung tribe of Judah, yung nation of Judah, at saka yung nation of Israel, yung 10 tribes doon sa north. Sa south naman ay yung tribe of Judah, no? Kabilang ang tribe ni Benjamin. So, pero hindi pa rin naging tapat sila. Kaya sila ay pinasakop ng Diyos sa iba't ibang bansa. Una sa Assyria, una sa Assyria kay Sennacherib. Pagkatapos sa Babylonia kay Nabucodonosor, pagkatapos ay sa Persia. So at sila ay nasakop din ng Gresya. Pagkatapos sinakop ng Roma, ng panahon ng Jesucristo, walang prosperity sa Israel. Wala. Talagang sila ay naghihirap dahil sila ay under sa colonization ng Roman Empire. At kailan lang naging isang bansa uli ang Israel? No? After noong World War II. Opo. Yun. Pala, Pastor, wala palang pinagkaiba ito sa teaching ni Joel Osteen. Yung seed for greatness, yung pinabanggit nila rin. Oo, saka yun, napansin mo, nakatanim na, parang built-in na daw sa isang Kristiyano. So, pansinin mo, ginagamit yung Old Testament para sa church age, sa promise ng Diyos. Meron kasi mga pangako ang Diyos all throughout the scriptures na may unang recipient. So, yung Deuteronomy ay para talaga sa darating na Israel nation. No? Kasi hindi pa naman nabubuo ang bansang Israel during that time, pero iya'y pangako na ng Diyos. Kung sila'y susunod sa panahong iyon, sila'y pagpapalain. Pero para yun doon, huwag nating angkinin yung mga pangako ng Diyos para sa Israel o para kay David. Ang pangako ng Diyos kay David, no, isa sa mga pangako, mula sa lahi niya manggagaling ang isang hari, na ang paghahari ay walang hanggan, hindi pwedeng angkinin yun kasi si Jesucristo ang kaganapan noon. At ang pangakong iyon ay para lamang kay David. So may mga pangako din na para lamang kay, halimbawa, kay Josaphat, no?
na pag siya nagpakumbaba ay siya pagtatagumpayin ng Diyos. May pangako din lang ang Diyos para halimbawa kay Jeremiah, no? Na yung pangako ng Diyos na siya ay bibigyan ng in the future, no? You will call and I will tell you great and mighty things, no? I will show you great and mighty things that thou doest not. Para lang yun kay Jeremiah, huwag mong angkinin yun. May mga pangako sa Israel nation lang as a whole, may pangako na para lang kay Noah, na siya ililigtas ng Diyos. So, hindi pwede. Kay Abraham, pagpapalain siya, magiging isang malaking, siya'y darami ang kanyang angkan, at siya'y magiging ama ng maraming bansa. Hindi mo na pwedeng angkinin yung pangakong yun. So, ang pangako ng Diyos para sa atin sa panahong ito, ay yung mga kapangako para sa iglesia. Yung katubusan, kapatawaran, di ba? Pagpapawalang sala, yung pagpapaging banal, yung pananahan ng banal na Espiritu bilang deposito. Ephesians chapter 1, verse 3, all spiritual blessings. Ang pinangako sa atin, spiritual blessings ngayon, hindi kayamanan. Kaya nga hindi lahat ng Kristiyano yumayaman. Kaya itong mga ito, dahil sa katuruan nilang yan ng prosperity, pinipilit nilang ganapin sa kanilang sariling kakayahan yung hula nila sa kanilang sarili na sila yayaman. Kaya mayroong nagki-cryptocurrency na pastor, mayroong naman nagmo-multi-level marketing. Pansinin mo, yung mga prosperity gospel, sila yung mahilig sa mga business na ginagamit ang miyembro. Hindi yung business na kanila lang, na sila mismo. Hindi. Ginagamit nila ang miyembro para sila kumita. Sa halip na silang magbigay sa miyembro, itong mga pastor na ito ng prosperity gospel, ang nagpapayaman gamit ang pera ng miyembro. So, merong nga nagki-crypto. Merong nag-gold quest during the time na may gold quest pa. Merong nagpe-pendant, yung quantum pendant na di umano may kapangyarihan na magpalakas. Oo, meron naman na yung iba pa na mga produkto ngayon, yung mga makikita mo sa Facebook, no, na iba-ibang produkto na multi-level ang design. Kasi pagka nag-member si member dun sa member ng church, pag nag-member sa kanyang leg, sa right leg at sa kanyang left leg, magkakakomisyon si pastor. Kaya yumayaman din ang pastor sa pamamagitan nitong mga membership fee ng mga miyembro. Kaya tinutupad nila yung prosperity kasi kailangan nilang tuparin dahil kanilang pinangatawanan na sila yayaman. Kahihiyan para sa kanila yun. Pag hindi natupad, nakakahiya sila. Sabi, sinungaling. Kaya nga, kailangan nilang tuparin. Ay gumuho ang cryptocurrency. Hindi lahat ng miyembro, lugi na scam. Si pastor ang dahilan. Na-scam tuloy lahat ng miyembro. Marami tuloy yung backslide. Marami tuloy nag-backslide. Ay, kay pastor. Yun. Ano pa ang isa pa nating i-comment? Prosperity din yan yung kanyang sinabi naman. Yung magandang sitwasyon mo ngayon sa buhay ay matatapos dahil tinakda ka ng Diyos. 'Di ba? For riches and health. Tingnan natin. God wants you and me to become successful in life. Why? Because that is God's will. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans not to harm you, but to prosper you, to give you a hope, to give you a future. So, as far as God is concerned, settle na ito sa Kanya. Settle na ito, hindi na ito mawawala. His word is settled in heaven forever and ever. Amen? So, dapat settle din ito sa atin. Ano man ang kalagayan mo ngayon, it's at final. Ano man kalagayan mo ngayon sa buhay, kapatid, dadaanan mo lang yan. As long as you are teachable, as long as you embrace God's principles, that will bring you to your destiny. Ano man ang hindi magandang sitwasyon mo sa buhay ngayon, you will be able to pass through that situation.
Ulitin natin para ma-fully grasp natin. Kailangan ulitin para... God wants you and me to become successful in Yan, life. dyan lang muna. Stop Why? mo dyan. Okay, yung statement na God wants us to become successful in life. Ito ang tanong. Ano bang meaning ng success? Sa iyo, anong meaning ng success? Pag material po pag-uusapan, Pastor, hindi yung kapag-pumigil ka ng marami kayo man. Yan ang Wow. definition mo. Yung successful sa mga sa trabaho, sa business, Mm. sa material na bagay. So ngayon, bigo ngayon yung hindi naging ganun. So okay, kung yan ang definition niya ng success, at sa palagay ko talagang yan. Yan po yun. Kasi kahit daw namang sitwasyon mo ngayon ibig sabihin, kung mahirap ka ngayon, ibig sabihin, pag mahirap ka, hindi ka pa success, no? Hindi ka pa successful. Kaya nga kailangan mong makapass through doon para ka maging successful. Ito ang tanong. Yung bang mga mananampalataya during the time na pinag-usig ang mga Kristiyano sa Acts, starting from Acts chapter 2, ay successful sa buhay? Hindi, di ba? Hindi. O, di, Pag hindi material pa ang- nakalooban ng Diyos na sila ay maging successful. Kawawa So, ibig sabihin, hindi naganap ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. At saka ito, computin natin. Ito na lang, sa panahon ngayon. Atin na lang practically nabilangin no, sa ating mga kilalang Kristiyano at kilalang pastor. Ilan sa mga kakilala mong pastor ngayon ang successful sa buhay na ang definition na yung mayaman, maraming kotse, may maraming bahay, o kahit may sarili ng bahay, yung malusog, yung walang problema sa buhay. Ilang mga miyembro mo at pastor na kilala mo ang talagang successful sa tingin mo? Sa amin po sa probinsya, Wala. pero meron ilang sa ibang may kilala ako na masenso yung buhay nila. Oh. Paano yun? Hindi natupad ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, nabuhay sila na labas sa kalooban ng Diyos. Abay, napakatindi namang definition mo yan ng success. At saka yung kalooban mo pala ng Diyos ay kaunti lang ang naganap. Ibig sabihin, nabibigo ang Diyos. Ito ngayon ang punto. So, ibig sabihin, bigo ang Diyos sa buhay ng mga tao nyo. Dahil ang kalooban ng Diyos, sabi niya, sa isang Kristiyano ay maging successful in life. Ito, papalagay natin, naging successful pansamantala, nagkasakit. Ay hindi na siya successful. Kung ang iyong definition ng success din, hindi ng pera, okay, kung may umaman yung isang yun. Umaman yung sinabi mong isang yun, naging successful. Pero ang tanong, yung bang success niya ay hindi matatapos sa lupa o matatapos? Matatapos po siya. Pag siya ay maghihingalo na, hindi na siya successful. So kaya nga, kung ang definition mo ng success, ayon sa kanya, sa tingin ko, ang definition ng success, kasi nga, dadaan ka muna, talaga daw dadaan ka sa kahirapan. Moral. Pero hindi ka daw mananatili doon. Ikaw daw ay magkakaroon ng tagumpay. At ang tagumpay ay yung pagkawala ng pagdurusa. Yung kahirapan, nalalampas mo. Ibig sabihin, yayaman ka na. So, I would suggest na siya naman ay mag-calculator. Gumamit siyang calculator. Ilan sa mga miyembro niya ang naging successful? At siya nga hindi successful eh. Baka nga siya, sa tingin ko, wala siyang dalawang kotse, wala siyang, kasi ang success, ang kotse ngayon is essential na lang, hindi na yan basihan ng success pag may kotse ka eh. Pag may kotse nga, baliwala na yan. Pero ito, kung may 10 kang kotse, maaaring yun ay successful ka. Kung ang batayan ay yung pagkakaroon ng pera. Material na O, di ba, na material na bagay. O, halimbawa, kung mayroong kang business, dapat bilyon ang iyong business. Multi-billion. O kaya kahit 10 million man lang, dapat meron ka. Para masabing mayaman ka. Sa panahon kasi ngayon, kahit may 2 million ka, hindi ka pa mayaman. Dahil sa napakababa ng value ng pera. At saka yung 10 million ng pera, isang araw lang yan, kaya mong gastusin. O halimbawa, bahay. Ikumpara mo ang success ng iba sa success ng iba. Halimbawa, yung ipabahay ng iba, ano lang naman 1 million worth. Hindi pa siya successful kumpara dito sa isang bahay na 100 million worth. At saka hindi ako naniniwala na maraming Kristiyano ngayon ang successful. Dahil karamihan ng Kristiyano, social media man, o sa literal man, pag nakita mo sila, they are still in need. They are still under the poverty line. Wala talagang success. Maging siya. Pagka siguro kinumpute mo yung kanyang yung assets niya.
baka hindi pa siya millionaire, o baka millionaire siya, pero hindi pa siya successful noon. Kung wala ka pang 100 million ngayon, I want treat you as successful. If that is the definition ng material prosperity. Kasi hindi pa prosperous ang isang taong below 100 million ang kanyang asset. Malinaw naman po, material prosperity yung So ngayon, lahat pala tayo lalabas, nabigo ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo mapayaman, kaya ang Diyos mo at Diyos ko ay Diyos na walang kakayahan. Kumbaga, napipigilan pala ng circumstansya ang Diyos. Napipigilan ng recession ang Diyos. Napipigilan ng kawalang pananampalataya ang Diyos. Napipigilan ng tao ang Diyos. Paano na yan? Pastor? Ang nakataya kasi dito, pag bumanggit ka, nakalooban ng Diyos ang isang bagay, ay hindi ikaw eh. Ang nakataya dito, ang Diyos na sinabi mong nakalooban niya eh. Hindi mo na sinabing kalooban mo. Ngayon, kung sinabi mong kalooban niya at hindi naganap, napataya ngayon yung pangalan ng Diyos. Dahil ikaw ang nag-declare, nakalooban ng Diyos na ikaw ay maging successful gamit ang isang verse lamang sa Old Testament. Pero paano po yan? Yung sinasabi din sa Job chapter 42 verse 2 na Kaya nga si Job hindi successful. sabi doon, Pastor, no one can thwart his plan. Paano yan? Gusto natin maging successful. Yun ay plano ng Diyos. Tapos hindi pala nag-succeed. Kaya nga, na-thwart ang plano ng Diyos. Yun ang logic behind o logical conclusion. Kapag sinabi mong kalooban ng Diyos na maging successful ka, at kung ang definition mo ng success ay material blessing at health and wealth, prosperity, ay hindi talaga magiging successful ang mga Kristiyano sa ngayon. Dahil ang magiging successful lang, yung prosperous talaga. At ang definition ngayon ng prosperity ay hindi na yung basta-basta lang na 10 million lang ang kanyang asset. May 10 million ka nga, ang liability mo naman 20 million, wala ka pa rin. May utang ka na 20 million. So hindi ka pa rin mayaman. Kaya nga, ang definition niya ng success ay labas sa definition ng Biblia sa success. Ang success sa buhay, ayon sa Biblia, ay hindi kayamanan. Sabi nga ni Solomon. Sabi ni Solomon, di ba? The most intelligent person that has ever lived. Diba? Hanggang ngayon, sa ngayon, tinuturing kong siya pa rin ang pinakamarunong. Kasi siya ang may alam ng spiritual success eh. Anong sabi ni Solomon? All is vanity. Everything is meaningless. Paano ngayon yung sinasabi mong ang success ay yung naranasan ni Solomon? Kung sa yaman din lang, wala nang tatapat pa kay Solomon. No? Kung sa dami ng ari-arian, wala nang papantay kay Solomon. Sa ginto, no? Barko-barko, ang ginto ni Solomon. Pagkatapos, nung siya ay nakarating na sa yugto ng kanyang buhay, na siya matanda na-realize niya na ang lahat ng ito ay wala pa lang saysay. Hindi pala yung success. Ang success para kay Solomon ay alalahanin mo siya, no, bago ka mamatay, bago ka bawian ng buhay, at magbalik loob ka sa Kanya. Kailan tunay na kasiyahan at kaligayahan at kasapatan ay matatagpuan sa Panginoon lamang ng Diyos. Wala nang iba. Yun. Ano pa ang kanyang katuruan? Tingnan natin. Bukod dyan. Sunod-sunurin na lang natin. Okay, yung muna i-stop. Stop mo muna. Stop mo lang. Okay, para mag-comment tayo para hindi natin malimutan. Ang pastor daw ang security guard ng mga kaluluwa. Para sa kibulo yan po. Siya ang security guard. Ang kanyang text ay Hebrews 13:17, no? Na obey your leaders and submit to them for they keep watch over your soul. Yun daw nagbabantay sa kaluluwa, security guard daw ng kaluluwa. Ang security guard kasi, tingnan ninyo yung meaning niya ng security guard. Alam din niya eh.
yung trabaho ng security guard. Siguro ito may security agency. O kaya ito ay napasecure niya. O kaya dati itong security guard. Yan, okay. Eh, alam naman pala niya, ang trabaho ng security guard eh. Para magbantay eh, kasi may nang-aagaw. Pwedeng may mang-agaw kasi ng lote. Kaya pinapa-security guard. Tapos yung mga ari-arian, pwede rin may mang-agaw. Oh. Kaya nga siya pinapa-security ko eh. Baka agawin niya eh, yung lote ko eh. Yung lote ng church eh, di ba? Lote na. Oh, kasi mukhang ano na eh. Ang sabi ay, babaguhin na daw ang pangalan ng church na pinasok niya sa Infanta. Nakamali pa siya, ang pinasok niya yung dati pang church. Oo. Itong Dalai. Pinasok niya, tinuruan niya, ngayon may mga naghati-hati na at ayaw maniwala nga sa kanya. Lumabas na yung iba, tapos pinadla ka na. Diba? Huwag na kayong papasok. Ngayon ako nakakita ng church na bawal magpapasok ng dadalo. Kailangan hihingi pa ng permiso. May permit, parang ano? Ano yan? Parang munisipyo. Hindi sila taga... Nakikigamit. Eh, pangalan, yung church nakapangalan doon sa pangalan ng iglesia, ng church. Kawawa naman po. Kaya may security guard. Ngayon daw, ang pastor ganoon din. So, ang pastor daw ay security guard ng kaluluwa. Ngayon, tingnan pa natin yung kanyang explanation dyan. Sunod-sunod, yung isa pang video. Kasi po Meron pa siya dyan, isa pang explanation. Kung ibang kanyang explanation sa nagwa-watch over the soul. Ang kanya, nagsusumbong daw. Tagapagsumbong daw. Parang security guard, sinusumbong yung reporting doon sa amo. Yun ang kanyang definition. para radyo. Radyo, over. Meron ditong papasok, over, ng ganun. Yun ang kanyang, parang, itong si Pastor Derek, Diyos ko, ito po ang ginagawa. Yun ang ano sa kanya, reporting daw, nag-report daw siya para sa kaluluwa daw ng miyembro. Hindi ito, no? Talagang ibang kahulugan yan ng pagbabantay. Talagang literal. Sige, tingnan. According to the scripture, why we need to honor their pastor is because they are the security guard. Sila ang taga-bantay. They keep watch of our soul. Alam po ninyo mga kapatid, kung ating pong pagmamasdan, ang trabaho ng mga security guard, akala po natin ay napakadali. Sapagkat sila ay nakatayo o kaya nakaupo. Tinitingnan lang nila kung sino ang papasok at lalabas doon. Sunod-sunod yan eh. Yung sunod yan. Yan. Hindi lamang po sila tinawag para bantayan ang inyong kaluluwa. Ang sabi nito, they keep watch over your soul as those who will give an account. Okay? Sila po ay tinawag ng Diyos para bantayan ang inyong kaluluwa at sila rin ay magbibigay sulit, okay, sa Diyos na tumawag sa kanila kung ano ang nangyari doon sa kaluluwa na kanilang binabantayan. Natin. Yung pagbibigay sulit, okay, wait lang. Yung pagbibigay sulit para sa kanya ay yung parang kanyang i-report yung mga ginagawa ng tao, ng miyembro. Ang pagsusulit dito ay yung siyang susuriin ng Diyos kung paano niya binantayan. Mali yun eh. Ang pagsusulit dito ng Diyos doon sa pastor ay yung kanyang responsibility na gampanan ba niya. Hindi yung isusumbong niya ang miyembro sa Diyos. Kung hindi, ang pagbibigay sulit dito, ang pastor ay responsible sa mga ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kaya kung may mangyari doon, ang mananagot pastor. Ito ang mananagot dito yung mga miyembro at siyang magsusumbong. So, baliktad eh. Absuelto, exempted ang pastor. Oo, parang siya yung at sabi nga niya, justify pa daw ang pastor eh. At sasabihin pa daw ng pastor, ito kasing si mukha lang itong ito kunyari mabait sa harap ko, Panginoon, pero sa likod tinitira ako nito.
Kaya, huwag mo siyang i-bless, huwag mo siyang papasukin sa langit. Grabe ah. May ganoon ang connotation na yung pagbabantay ay yung pag-check ba at tapos ay ang pagsusulit ay yung pagre-report sa Diyos. Hindi yung siya ang susulit, siya ang sisingilin ng Diyos sa kaluluwa na parang, ang ganito yun eh. Ang Diyos mismo, judge kasi yung pastor sa paghuhukom. Kung siya ay ginawa niya ng tama, may gantimpala. Pag wala, walang gantimpala. Hindi na mapapahamak pa ang pastor. Hindi na rin mapapahamak pa ang miyembro. Alam mo ba, pakibasa mo nga, kasi itong pagsusulit ito, parang may kapahamakan pang naghihintay eh. Pero tingnan natin sa Romans 8:1, kung may kapahamakan pa bang naghihintay para sa mga Kristiyano. Roma 8:1. O, yun mo ng Roma 5:1, pagdugtungin mo. Parang simot yan lang, pinagdudugtong-dugtong. Pero ito tama, pareho. No? Hindi tayo nagdudugtong-dugtong na mali ang konteksto. Ito tungkol sa pagpapawalan sala. Pakibasa. Ito, Pastor, sa Roma 5:1, Tagalog. Gandang balita. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. O, meron tayong magandang kaugnayan sa Diyos, ba't pa tayo isusumbong? O, pagkatapos ang sabi doon ang mali pa ang sumbong. Di ba? Sumbong mo kay bonggam-bonggam bongbong. Di ba? Ano ang sabi sa Romans 8:1? Sabi dito, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Di ba? Wala nang condemnation. Wala nang condemnation sa sino mang nakikisulit. Anong isusumbong niya? Anong kanyang, paano niya pagsusulitin yung tao sa Diyos? Paano yun? Mayroon pa bang kaparusahan para doon? Wala na nga. Hindi sabihin, Pastor, hindi ba yung sabi sa dito sa scripture talaga, lahat tayo mga mananampalataya magsusulit sa Diyos, hindi yung pastor. Bawat isa sa atin, harap tayo sa hukuman ni Kristo, ang sabi ni Pablo. Bawat isa sa atin magbibigay sulit para sa kanyang sarili. Walang taong pwedeng mangialam doon sa pag-judge sa'yo ng Diyos. Walang taong pwedeng mag-accuse sa'yo ng anumang sumbong para ikaw ay mawalan ng gantimpala o di kaya baka naman di kayo mapahamak pa. Diba? Yun kasi parang may doktrina itong si Butchel na kahit Kristiyano ka, mawawala ang kaligtasan eh. Ay, yun naman po Pero talaga. susuriin ko yan, yung ganyan. Wala siyang eternal security, parang lumalabas ganoon. Kaya may sumbong pa. At parang i-justify daw ng Diyos ang pastor pagka, halimbawa, inusig mo ang pastor, tapos ay sinabihan mo siya ng masama, susumbong ka na niya sa Diyos at i-justify daw siya ng Diyos. Napaka-espesyal ng tingin niya sa kanyang sarili. So, Ngayon special. tingnan natin kung sino ba talaga ang nagsusumbong sa Pahayag chapter 12 verse 10. Sino ba ang nagsusumbong sa mga Kristiyano sa Diyos? Sinong nag-accuse sa mga Kristiyano sa Diyos? Yan. Revelation chapter 12 verse 10. Sabi po dito, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas niya ang kanyang lakas bilang hari. Pinamalas ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat pinapunang mula sa langit ang nagparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Dito sa akin ay Nagparatang. nag-accuse. Sabi ito, Sino yung nag-accuse na yun? Then I heard a loud voice in heaven saying, now salvation and strength in the kingdom of our God and the power of His Christ have come, for the accuser of our brethren. Si Satan ang accuser. Siya ang nagsusumbong. Si Satanas. Sa mga Kristiyano sa harapan ng Diyos. Delikado pala. So, ibig sabihin ay siya si Satanas. Ayon sa kanya. Kasi sa Bible, ang nagsusumbong, ang nag-accuse sa mga mananampalataya sa harapan ng Diyos, ang nagsusumbong ay hindi pastor, kundi si Satanas. The accuser of the brethren. Di ba po kay Job, siya rin ang nagsumbong sa Diyos? Yes, kaya nga. Mismong sa patunay ng Biblia ay mismong si Satanas ang nag-a-accuse, ang nagsusumbong kay Job na tingnan mo si Job. Ba, kaya lang naman siya sumusunod sa iyo eh. Dahil pinagpapala mo, subukan mo siyang pahirapan. Subukan mo siyang subukin. Ba? Iyo siyang bigyan ng mga mabibigat na pagsubok kung hindi kanya sumpain. Di ba? So, pinahintulutan si Satanas. No? Nagsumbong kasi. Yung mga hayop niya,
no? Pinatamaan ng kidlat, mga matay. Anak. Meron pala talagang gano'n. May nakita ako sa video, sa social media, na talagang tinamaan yung lahat ng hayop ng kidlat, patay lahat. Opo. Na ano mo rin, nakita ko, talagang gano'n pala, no? Yung ginawa ng Diyos, pinahintulutan sa Satanas. Sabi naman ni Satanas, subukan mo po, yung mga anak naman niya, ang saktan mo. Kung sabi naman Diyos, sige, yung sumbong mong yan, tingnan mo kung totoo yan. Talaga bang si Job ay, ako'y tatalikuran? Hindi. So, pinahintulot si Satanas na yung bahay na pinagtitipunan ng mga anak ni Job ay magiba. At nabagsakan lahat, naguhan yung mga anak ni Job, patay lahat. Sabi, sumbong na naman si Satanas, si Butchal. Sumbong na naman si Butchal, sabi ni Butchal, Panginoon, tingnan mo. Di ba? Kung subukan mo, kung siya na may aking saktan, sinakta naman. Huwag mo lang papatayin, Butchal, ha? Hindi lang papatayin. Hindi nga pinatay. Pinagsugat-sugat lang ang lahat ng kanyang buong katawan. Makati, masakit, mahapdi. Hindi pa rin ang mananampalataya, ba, sumuko sa sumbong ni Butchal. Nanindigan si Job na bakit? Pagpapala lang ba sa lupa ang iyong inaasahan sa Diyos? Kung hindi mo siya sasasambahin pagka ikay naghihirap na? So, hubad nga akong lumabas sa mundong ito, hubad akong aalis. So, ang Diyos ang nagbigay, Diyos ang kumuha, purihin ang Panginoon. Ay naku po, si Satanas talaga nagsusumbong. Hindi talaga, sa Bible, wala talagang pastor na nagsusumbong sa Diyos eh. Si Satanas talaga, wala kahit pagbali-baliktaran ko, siya talaga, si Satanas ang nagsusumbong. Okay, tama na, dahil sa copy-twist mo sa Bible, ikaw tuloy ang ikaw tuloy ang tinatamaan. Kasi twist ka ng twist eh. Dahil sa mali mo, ikaw ngayon ang binabalikan ng Bible. Kasi ang Bible, hindi mo pwedeng gamitin sa kasamaan. Babalik sa'yo yan. Hindi pwedeng gamitin ka sa kasamaan. Okay, pakinggan pa natin yung isa pa niyang maling katuruan. Yan, ba? Romans 8:34, sino nga hatol sa atin? Wala. Si Kristo nga, hindi tayo hatulan. Si Butchal. Oo. Kay Kristo. Oo. Si Kristo, advocate natin sa Diyos. Pinalitan na niya. Siya nga na ngayon ang abogado natin. Pastor. Now, tandaan po ninyo mga Pa kapatid. natin. Pinalitan na rin niya isa ang pong, guardian angel. bagay na kung saan ay magbibigay vindication po Yan. sa mga pastor. Ibibindicate ng Diyos ang Sa mga pastor. unfairness, okay, na kanilang naranasan while doing spiritual leadership, performing the spiritual leadership na pinagkaloob sa kanilang Panginoon as a pastor of the church. Mayroon pong day of vindication. Yun. Ano yon? Ano ba ibig sabihin ng day of vindication? Ito po yung dating ang araw, okay, na magbibigay sulit ako sa Panginoon kasama yung tao na pinagpapastoran ko at tatanungin ako ng Panginoon, Wilbert, kumusta na ba si Chris bilang miyembro o bilang leader mo sa church? Ano ang masasabi mo? Ano ang senaryong yan, no? Ako ay tinawag hindi lang para bantayan ang mga tao, mananampalataya, pastor. Now, tandaan po. Okay. So, yun. Haharap daw sila sa Diyos, kasama daw itong miyembro niya, pinagpastoran, at sasabihin daw ng Diyos sa kanya, kumusta na, Wilbert? Ano bang ginawa ng taong to? Hindi pala alam ng Panginoong Hesus kung ano yung ginagawa ng miyembro. Nagtatanong pa kay Butchal, no? Ang Diyos na all-knowing, kaya nga lahat ay haharap, wala nang pwedeng tanungin pa, Wala nang tatanungin sa paghukom. Lahat ay hayag sa kapaligid ng Diyos. Lahat ng tao ahayag sa Diyos ang iniisip, sinasabi. Hindi na siya magtatanong pa sa kung kanino man. Hindi ko kasi alam ano bang ginawa niya. Tapos yung vindication ay parang kung ang pastor ay inapi, yun yung dating na parang isusumbong niya at sabihin ng Diyos doon sa nang api, abay, ba't mo yan inapi? Yan ang aking bantay sa iyong kaluluwa. Napakataas ng ere mo, pati ang Diyos, ipagtanggol ka pa sa harapan ng miyembro mo. Ano naman yung mga miyembro na Kawawa itong mga miyembro, wala magtatanggol sa kanila. Ayun pala security guard nila, ipapahamak pala sila.
Sa halip pala po protektahan, yung lalabas, sila po pala ang magkukos ng damage. Matindi, di ba? Sabi niya, security guard siya. Pagkatapos na naman ngayon, sa huling paghuhukom siya, ngayon ang magsusumbong at sabi, yan o, parusahan. Diba? Alsa ng gatimpala. At ngayon, ang lumalabas ng Panginoon Kristo ay hindi all-knowing. Kasi tatanungin pa niya si Butchan ngayon. Sabi, ano ba, Pastor Butchan? Apostol, ano ba ang pinagagawa niya? Ang lalabas ngayon, all-knowing si Butchan. Si Butchan ngayon ang sasangguniin ng Diyos kung ano yung ginagawa ng kanyang miyembro dahil siya nga security guard. Parang ano eh, ikaw nang bahala dyan. Parang ganon. Baka siya po mag-pronounce ng... Oo, baka sabihin pa ni Jesus Christ niya, no? Kasi hindi ganon ang aking Jesus Christ eh. Hindi wala nang hatol sa mga nasa Panginoon sa Kristo eh. Oo. Na kay Kristo eh. Baka yung Jesus Kristo niya ay hindi tunay. Bakit siya ibibindicate pa at itong mga susumbong niya parurusahan pa yata. Sabihin o yan ang ginawa niyo dito sa Pastor Butchan. Pagtatanggol ko yan. Kasi vindication no? Pagtatanggol ko yan, pastor ko yan. Napakataas talaga ng Pastor po parang yan. napaka-special mo, wala ka namang kwenta. Tayong lahat ng mga pastor, tayong mga walang kabuluhang, tayo sisidlang na loob. Ang ilustrasyon ni Pablo sa mga pastor ay luwad. Putik na sisidlan ng kayamanan ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki, hindi tayo special sa paningin ng Diyos. Tayo ay kinahabagan lang at binigyan ng ganitong tungkulin, hindi pagmamalaki. Hindi natin pwedeng tayo ang mag-accuse sa mga kapatiran. Hindi. Actually, pare-parehas. Actually, tayo nga ang pinapanagot ng Diyos sa kanila. Kung ano man ang mangyari sa kanila, liable tayo. Na tayo ay, bibigyan ng gantimpala ayon sa ating ginawa sa kanila. Hindi tayo yung magpaparusa sa kanila at magsusumbong na ito, pagtanggol mo nga ako, Panginoong Kristo, kasi ginanito ako nito eh. Pagkatapos ito, kasabi pa ng Panginoon, ano bang ginawa? Hindi pa all-knowing ang Panginoon Kristo. Aasa pa sa Kanya para magtanong. Kabaliktaran talaga po yung kanya. Kabaliktaran ko eh. Hindi talaga po kahit sinong matino, yung walang tama ang utak, ay talagang ang interpretasyon ay talagang napakalinaw na hindi accuser ang pastor ng mga, isusumbong mo para i-vindicate ka. I-vindicate ka pa ni Hesus Kristo sa kapwa mo Kristiyano rin. Kaya po, diyan Special lumabas. Yan po yung pinagmula siguro ng idea nila. Yan yung idea na pinagmula ng kanila pong justification sa kanila mga ginagawa. Kahit na ang pastor o leader ay nakagawa ng mali, ay okay lang at sila naman ay sa Diyos naman ang nakakikita sa kanila. Hindi pwedeng sitahin. Lumalabas yun. Na hindi mo siya pwedeng awayin, hindi mo siya pwedeng gawa ng masama, hindi mo siya pwedeng usigin o pagbintangan, hindi mo siya pwedeng i-criticize. Yan po, pastor. Kaya, Kasi yari ka. Yari ka sa pagharap niya, sa kay Panginoong Kristo niya. Susumbong kita sa tatay ko. pinriticize Yun ang dati niya. Okay, may final pa diyang video eh. Alam ko meron pang huli yan eh. Tingnan natin. Meron pa. Ayat, yun yung kadugtong. Yan. Yan, sige. Malinaw po ba? So yan ang pangalawang bagay na nakita ko. Hindi lang sila magbantay ng kaluluwa ng ng mga miyembro sa church, speaking of mind, will, and emotion, kundi sila din daw po ang alin? Magbibigay sulit. Magsusumbong, ika nga, sa naging behavior, sa naging kaganapan sa buhay ng taong kanilang binabantayan. Biro mo, sa halip din silang magsulit at sila ang singilin ng Diyos dahil sa kanilang pagkukulang, sa kanilang paglilingkod sa mga kapatiran, ay ang gagawin ay ang pastor pa ngayon ang mag-a-accuse sa mga kapatiran ng kanilang pagkukulang. At ang kanilang mga pagkukulang ay baliwala. Kasi sila ay tagapagsumbong lang eh. Hindi rin naman sila yung magbibigay sulit eh. Sa sarili. O di, magbibigay sulit sila sa miyembro. para sa miyembro. Matindi, no? Sa halip na magbigay sulit sila sa kanilang sarili, para sila ay ibigyan ng gantimpala o mawalan ng gantimpala. Abi sila pa ngayon ang may power na magbigay sulit. Doon sa miyembro, walang karapatan yung miyembro magpa-check sa Diyos. Ako mag-check dyan. Dahil ako security guard yan. Diba? Baka unahan siya ng miyembro eh. Baka kasi, oo, yun, natatakot. Oo.
Hindi, Panginoon, mali yan kasi na pinagsasabi niya sa'yo. Ano kung makipagtalo yung miyembro niya sa harapan ng Panginoon? Kapiyan ng miyembro. Di ba? Tama yan, miyembro mo. Mga ikaw ay manggaganso ka talaga. Umalis ka sa aking harapan, Mateo 7:21. Alam mo, ito ang mangyayari sa kanya. Mateo 7:21 hanggang 22. Ito po'y tamang-tama kay Butchal. Ang Panginoong Kristo mismo ang nagsasabi dito. Mateo 7:21 hanggang 24. 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Biro mo? Isa yan, si Butchal, nasasabihan ng gano'n. Panginoon, Panginoon, pero Tawag ka ng tawag ng Panginoon sa Panginoon, pero hindi man sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Sa halip yung kalooban mo, ang gusto mong sundin ng Panginoon. At pagkatapos, ikaw pa yung may ganang magsabi sa Panginoon, sinusumbong ko po itong kapatirang ito, at ginagawa ng Panginoon. Alain mo yun, na dapat na ikaw nga yung managot sa Diyos para sa tungkuling iniatang na sa'yo. Ang mangyayari, wala kang nga yung accountability at ngayon, nasisisihin mo yung member mo. Sasabihin mo pa sa Panginoon na itong tao ito kasi, ito, pinapasunod mo pa ngayon ng Diyos sa gagawin, so gusto mong gawin mo sa taong yun. At parang ngayon, ang Diyos ang iyong alipin. Baliktad eh. Kaya kita mo, paano ka iniligtas ng Diyos? Kung ang turing mo sa Panginoon ay isang Diyos na walang kaalaman at aasa pa sa iyo ng kaalaman patungkol sa buhay ng isang taong nasa iyong pangangalaga. So baliktad ang iyong pananaw. Kaya nga ito, maraming tumatawag ng Panginoon o tatawag sa kanyang Panginoon, pero sabi ng Panginoon ay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa kayo ng masama. Bakit masama ang gawain yan? Masama ang mag-accuse sa kapwa-tao. At masama yung magpakampi sa Diyos. Ikaw naman ay isang taong wala ka rin namang katuturan. At ikaw nga yung mali ang katuruan. Paano ka nang pakikinggan ng Diyos? Ang katuruan mo ay ang pastor ay parangalan ng sobra-sobra. I-elevate daw ang pastor. So, hindi ganoon. Ang turo ng Panginoon sa Kristo, magsituloy. Sabi ni Pablo, gumaya kayo sa Panginoon sa Kristo, bagamat siya ay Diyos. Hindi na pinantay ang kanyang sarili. Ba? Sa Diyos, bagkus nagpakababa siya. Iyon ang tunay na katangian ng isang apostol ni Kristo. Christ-like siya. Ano ba ang Christ-likeness? Ang Christ-likeness ay paggaya sa Panginoong Kristo at sa kanyang naging buhay at sa kanyang naging pamantayan dito sa lupa. Na hindi siya nagmayabang, hindi siya nagmalaki na siya anak ng Diyos. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ang tao ay kanyang saktan. Hindi siya tumawag ng mga anghel upang siya iligtas doon sa krus. Hindi siya nagpapakampi kung kanino man. Hindi nga siya nagpakampi sa kanyang ama. Hindi siya nagpaligtas sa Diyos Ama. Nung siya nasa krus, hindi siya humingi ng pabor sa ama. Tapos sabi niya ay, gawin ko ang kalooban ng nagsugo sa akin. Diba? So, sa totoo lang, ang katuroang ito ng New Apostolic Reformation ay isang tidwang katuruan. False teaching o isang katuruan na dapat kondinahin. Kung ikaw ay miyembro, ikaw ay pastor o miyembro ng isang tunay na iglesia na nagtuturo ng katotohanan, ay dapat mong tanggihan ang ganitong paniniwala at gumawa ka ng aksyon para bantayan mo ang iyong kawan na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ng kawan na ibinigay sa iyo ng Diyos para iyong pangalagaan. malinaw po yung task pastor na ibinigay ng Panginoon sa pastor. Siya ay guide ng yung tupa. Hindi yung siya mag-accuse sa tupa. Baliktad. Ang pastor ang gabay ng tupa. At ang pastor ang magtatanggol sa kanyang tupa. Baliktad siya. Siya ngayon ang mag-aakusa sa kanyang tupa. At magpaparusa, hihilingin sa Diyos na i-vindicate siya. O, di ba? At ipagtanggol siya sa tupa. Baliktad eh. Siya ngayon ang ipagtatanggol ng Diyos sa tupa eh. Sa halip na yung tupa, ipagtanggol niya sa harapan ng Panginoon dahil sa kanya iyong pangangalaga, ay siya ibaliktad. Siya ngayon ang dapat ipagtanggol ng Diyos sa mga tupa at yung mga tupa dapat parusahan. Ba't mo ba yung pinagpasturan? Kung iyo rin na naman hihingi ng parusa o yung hihingi ng bindikasyon ng sarili.
maliwanag po sabi ng Panginoon kay Pedro, di ba? Pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi yung tulan mo ang aking Baliktad siya eh. kainin mo, alagaan mo. Ano ba? Sa kanya eh, gatasan mo. Gatasan na tupa. At pagka umayaw sa'yo, huwag mong ituring na tupa. Di ba? Baliktad siya eh. Hatulan mo. Hindi naman sinabi na pagka ikaw ay nuusig, hatulan mo at isumbong mo sa akin ang mga tupa. O Pedro ha, isumbong mo sa akin ang mga tupa. Hindi dapat tayong magbantay sa mga tupa. Hindi yung bantay na parang security guard, no? Hindi gano'n. Na yung ari-arian nilang babantayan mo. Kasi ang gusto niya kasi sa tupa, ari-arian eh. Kasi sabi nga niya, binabantayan daw ng security guard kung ano man daw ang ari-arian naroon. Hindi yung mismong tupa ang binabantayan. Hindi yung ari-arian ng mga tupa, di ba? Kasi may mga gamit daw doon. Makikita mo talaga ang isip niya para sa material na bagay. Sa kanyang description ng bantay. Ang binabantayan niya, yung mga hindi daw yung tao, kundi yung ari-arian. Di ba? Yung mga gamit doon na mahalaga. Ay, ganun pala talaga siya. Di ba? Sa halip na protektahan mo ang tupa, isusumbong mo pa ngayon. Kaya na po, Pastor, yan yung implication ng ganyang mindset ng Pastor. Tingnan mo po, hindi niya nakikita yung ginagawa ng mga member. Nagdi-disciple. Pero yung mga dinidisciple, mga namumuhay sa immoralidad. Naglagay ng mga elder. Ay, namumuhay po sa... Pinagtibay niya yung appointment ng elders na pinagtibay. Hindi muna niya sinuri na yung elder ba na yun ay karapat-dapat na i-elect o manguna sa isang simbahan. So, meron siyang pinahintulutan na mag-lead na pastora, kanya daw in-appoint. Hindi niya nga inisip man lang na ano bang puri ng pamumuhay nitong pastora. So, hindi niya alam yung pastora, nakikipag-live-in na pala o nakikitira na o nakatira na sa isang bahay kasama ang kanyang boyfriend. Na may nakaalam pa ng mga kapitbahay na, di ba kayo born again? Bakit yung pastora at yung teacher ng Sunday School ninyo, yung lalaki, nagsasama na. Kaya, tapos hindi niya alam na yung kasamang mga elder ay hindi rin kasal at may asawang iba, naghiwalay, tapos nag-asawa sila, pareho pa silang may asawa, nangangalo niya. So yung pastor mismo na pastora na kanyang pinahintulutang mamuno sa isang iglesia, nangangalo niya. Nakikiapid kasi hindi pa naman mag-asawa, ay nagtatalik na. Presumably, kasi nga, nakatira na sa isang bahay. Doon na natutulog yung lalaki. Anong gagawin nila? Magtititigan lang sila, buong magdamag. So, ito namang ito namang dalawang miyembro ng elder, ang kanyang niratify din, ay napakagagaling na magsalita at manguna sa iglesia na kanyang itinalaga na maging base. Spiritual base niya yan eh. Hindi niya man lang niya sinuri na ito ay nangangalo niya naman. Tapos may nalaman pa ako na isa ring pastora, may kasamang babae, doon naman sa daughter church, nitong church na ito, na kanya rin nire-record, pinahintulot, siyempre, may kasama na rin yung pahintulot niya. Diba? Kasi siya ay daughter church ng mga pinahintulutan niya, hindi kasabwat din siya. Ay siguro, dahil nga gusto lang niyang makinabang, pinahintulutan niya. Inahuli naman, babae, pastora. Tapos yung babae na kasama niya, na assistant niya, naghahalikan. Yun ang mga leader sa iglesyang ito. Kaya talagang karapat-dapat lamang na talagang ipadlak na lahat eh. Di ba? Huwag nang papasukin eh. Sino ba kayo para kayo mag-lead pa rito, di ba? Ipadlak na talaga. So, ipadlak na at itong si Butchal, huwag nang hayaang makapasok ka doon. Wala tayong magagawa dahil sa lahat ng aspeto, sa pagtuturo, mali. Sa pamumuhay, mali. Sa kanyang lahat na ng kanyang aspeto ng pamumuhay ay mali. Ay paano mo tatanggapin ang ganitong uri ng leader? So kaya nga mga kapatid, gumising naman kayo, huwag kayo diyang magpa-uto-uto. Uto-uto kayo pagka kayo ay naniwala pa. Ang kina mo na, part 5 na, wala ka makuhang kahit isang tamang katuruan. Lahat puro basura. Kaya huwag niyo sabihin, yung katwirani na kami na may nakikinig, ang amin lang kinukuha ay yung laman at yung tilik daw itinatapo.
Aba, napakamaling prinsipyo niyan. Alam mo nang may laso na, pipiliin mo pa rin. Hindi naman yan isda. Ang katuroan ay parang lason yan. Nakaunting patak niya na humalo sa iglesia, lason lahat patay. At ang sabi sa Galatia 1:8 ay pakasumpain ang sino man na magbago ng ebanghelyo ng kaligtasan. Sa biyaya ang kaligtasan, hindi sa kapangyarihan. Ang grace ay kaligtasan na hindi pinagpaguran. Ang sa kanya, grace ay kapangyarihan. Power. May isa pa siyang katuruan na during the pandemic, nagturo siya. No pagkatapos ng pandemic, ay magkakaroon daw ng new normal. Aba, At ang new normal daw na iyon ay normal na lang daw sa mga pastor ang gumawa ng himala. At paano po ba yan? Pwede yun daw ang new normal. bakit? Try po natin pa, Pastor. Kaso ay namatagal yung pandemic, wala pa rin sinasabi niyang himala. New normal. At saka ang tanong, bakit hindi niyo gawin ang himala during the pandemic? Oh. Ay doon nga kailangan ng himala. Nakakamamatay ang tao, hindi ka makalabas, talagang pilay ang ekonomiya, naghihirap ang lahat. Tapos pagkatapos sasabihin, pagkatapos ng pandemic, gagawa tayo ng himala. Diba pa? Pagluloko talaga eh. Ba't hindi ka ngayon gumawa? Kita mo nung during the pandemic, nangawala ang mga apostol. Nakasara. Sarado, closed. Tapos ang nakalagay pa doon sa Bethel, yung Apostolic Pinat Church, nagaya niya. Nakalagay, prophecy classes are postponed due to unforeseen events, yung pandemic. Biro mo, Hindi nila, nagpa-prophecy ka pero may unforeseen events sa'yo. hindi na predict ka. Hindi na pwede. Tapos si Kenneth Copeland ang pinakamatibay na apostol na hinipan ang COVID sa TV. Ay, kuman. Grabe. Pagkatapos noon, wala pa rin. Pati siya na-COVID na rin. Hindi na nag-service eh. Nawala siya. Nawala siya noon eh. Baka na-COVID din eh. Hindi, balita ko na-COVID din. Takot din siya sa COVID. So lahat itong mga apostol na ito, nangawala ng pandemic. Pero sila yung mga nagpapanggap na talagang may power. Meron daw silang, di ba, kalooban ng, kaloob ng paggawa ng himala, pagpapagaling. Di ba? Kaya ito rin naman sila yung may sakit. Di ba, maputi na nga ang buhok. Ay, naku po. May salaminan, lahat. Malabo ng mata. So gusto ito talagang doktrina ng yung Apostolic Reformation. Lasang talaga ito sa kaluluwa. Lason. Sodium cyanide. Matindi pa, no? Ito talaga, yung pinakamalakas na lason, itong kay Butchel, Pinakamalakas na lason. Napakamali. Lahat ng mali nasa kanya. Walang tama. Talaga. Yung iba nga, mayroon pang tama. Ito sobra ng tama. Kasi binago po niya lahat. Binago na niya lahat. Binaluktot na niya. At ang paningin niya sa sarili niya, siya yung pinatutungkulan doon sa pastor. Tapos siya na ang dinideposituhan ng grasya. Sa kanya ka magwi-withdraw. Bakit? Nakadeposito sa kanya. Hindi pwedeng i-deposito sa iba yon. Hindi sa kanya lang. Ngayon, para ma-access mo yon, lalapit ka sa kanya. Maging loyal ka, maglingkod ka, i-honor mo siya, para naman maka-withdraw ka. Kasi alam naman pa-withdrawin ka, ikaw ay suwain. Hindi ka naman tupa, di ba? So, kaya sa kanya, lalapit. Kaya talagang kailangan mong maging submissive. At hindi daw kasi masaya ang pastor. At hindi daw makakatulong sa miyembro pag ang pastor daw ay malungkot. Diba? Kaya pasayahin mo siya. Hingin mo ang GCash number. Diba? Magpalasada ka. Nabamagit niya yung Shopee at Lazada eh. Diba? Kasi kailangan niya yan. Natawag, Pastor, may darating po dyan sa inyo na Shopee. Ano pong address niyo, Pastor? Parcel. May parcel ka po. Kaya nga, mga kapatid, yan po ang iniiwanan namin ngayon ni Pastor Derek at hanggang sa muli. Magbabalik po muli kami sa susunod po na episode po ng The Narrow Gate. Salamat, Pastor Derek. God bless you all at hanggang sa muling pagkikita.